Madulas po dyan, kaya dahan-dahan lang po. Pwede kayo mamag po sa live stove. Isang lang po namin. Kaya dahan lang po Kung tinawag na insect ba? Puro insect. Ba't hindi sila tulog? Insect lang po ang kinakain. Mga kawili-wiling rock formation na may iba't ibang hugis, anyo at sukat na tiyak na magpapagana sa ating mga imahinasyon. Maaaring delikado, ngunit ang nakatagong hiyas na ito sa Kamalig Albay ay talaga namang dinarayo dahil na din sa mga nakatagong kasaysayan nito. Kaya yung mga taga rito, yung mga estudyante po, itong Cuerva, ginagawa po nilang shortcut ang papuntang school. Dito po sila dumadaan o kaya dun sa third opening. Yan sir, yan sila. Kaya po tuloy ba ako, dyan dumadaan sir. Pa-uwi o kaya papasok ng school po. Kasi pag dyan sila sir dumaan sa kalsada ma'am, ang layo pong lalakarin na sumikot po sila ng bundok. Kaya dito sila at siya. Kawawa ng estudyante, no? Pero grabe yung sakripisyo nila makapag-aral lang. Ganun. Tapos palit ng pagigindaanan, kaya yuko sa kadaanan sa paglalakad kasi madulas po. Babala. Ang daraanan ay madulas at basa. Ang ilan sa mga exit hole ay sadyang napakakitid. Literal nating pagkakasyahin ang ating mga katawan sa nakaabang na mga munting daan. Okay, yan na lang po Okay, sige po next sir, ma'am. Ngunit, masasabi nating sulit ang pakikipagsapalaran dahil na din sa sarap at lamig ng ihip ng hangin ating mararanasan. At ito, ang Hoyopan Cave. Dito na tayo guys sa bayan pa rin of course ng Kamalig, and tatry natin yun, Hoyopan Cave for the very first time. Ano, buwan-buwan nga, pupunta o chinetek yan ng DNR. Pero hindi sila nagpapakilalang mga taga-DNR, turista. Surprise ano? Opo, Visit. Yan, opo sir. Kaya titignan nila kung sumusunod yung management o kaya yung mga tour guide. Ano nagpapatakbo nito? Barangay? Hindi sir. Hindi sir. Ano? Tatlong pamilya po kasi sir. Tatlong pamilya? Sila yung nag-manage po ng cave. Opo. Anong pamilya yun? Yung mga nandun sa labas? Opo sir, kasi ganito yung kada entrance po ng cave, yung lupa sa labas is private po siya. Tatlong pamilya. Ha? Hindi. Ay, nakakaingal. Hindi. Flat naman yan. Itong paakyat lang. May siya ba dito? Kaya saan si Arjo? Nasa CR ka? Pag nasa CR kasi. Walang CR sa taas. CR ka na yan. Sorry! Anong barangay po ito? Kotmon, barangay Kotmon. Dito sa Barangay Kotmon, bayan ng Kamalig ay matatagpuan natin guys ang isa sa hot tourist destination kung lalawigan ng Albay ang pag-uusapan.
Isang kuwebang punong-puno ng yaman at syempre ng kasaysayan. Ito'y walang iba kundi ang Hoyop-Hoyopan Cave. First time po natin madalaw ang lugar na ito and one of the best place para maranasan natin ang spelunking. Difficulty level, open for beginners. May mga konting akyatin lang dito from parking. Siguro around 80 meters lang guys. Nandito na po tayo guys. Welcome to Hoyop-Hoyopan Cave. Wala po. Saan po, sir? Doon ba? Register ka po muna. Yung kasama ko ngayon. Siyang Kamusta po, sir? Okay. And bago tayo tuluyang makapasok at mag-tour ng halos 1 oras sa loob ng kuweba guys, kailangan muna nating magpa-register sa kanilang tourism information desk, kumuha ng tour guide at bayaran ang ating entrance fee and environmental fee. Required po talaga na samahan tayo ng mga lokal o tour guide para safe tayo sa gagawin nating spelunking. No, nasa gitna po siya ng daanan. Di ba kayo, sir? Oo. 400 po. Pili ko lang kailangan po. Nagba, galing yan siya di ba And syempre, huwag din kalimutan ang pagsusuot ng hard hat. para engineer. Kasi pag white engineer. Para siguradong safe tayo sa mga nakausling bato o mga stalactite inside the cave. Ito niyo siya yung para ito sabi ko siya para siya hindi na malala. Ito yung tour guide namin, kuya. Ang pangalan mo? Parang po ay Gabriel po. At kami sinabi siya sa pag-loading. For short, balong. Balong ang palayaw mo? Balong. Ba't tinawag siya Hoyop-Hoyopan? Ayun, kaya siya tinawag na Hoyop-Hoyopan Cave kasi pag nasa loob po kayo ng cave o lalo na po sa ibas ng cave ay mararamdaman niyo po yung liit ng hangin. Malamig yan. Yung Bicolano word yan, Hoyop-Hoyopan. Yung Hoyop kasi is Bicol o Tagalog dialect po siya. Nang ibig sabihin po sa Tagalog ng Hoyop is liit ng hangin. Kamalig dialect. So may sariling dialect yung Kamalig. Kasi sa amin kahit saan lang ay kung ganun, iba-iba na po yung dialect. Kahit pa na yung dialect naman dyan. Gaspin, yan, tabako, kada, Mississippi, iba-iba yung dialect. Hindi ba na? Yan. Ikaw, yung dialect. Okay, isa pa? Okay. Picture mo muna po pala kayo. Picture mo na po. Ayos po. Hindi na kayo iwasan ng kayo na. Alam ka pinaniiwasan. Pero itong number 3 yung saka dapat hindi gagawin sa yung pagkawak kung stalactite, stalagmite of stone, kasi yung pamilapit is yung patutuloy siya ng natural oil o yung tawis, yung lamis po sa ating kamay kapag napunta po sa kanila, yung tubig mababarat yun, hindi siya papatak, hindi na ito. Yung mga kristal naman, nag-iiba yung kulay na yung kuya. Kasi yung kristal, hindi kuya. Mamaya, sa loob, ito. Pwede na lang para sa pansala kada kasi basa po mag-itong daan. At wag yung masakit. Okay, bakit ito tayo? Mas makuha, sir, yan ang nakukuha.
Ma'am sir, itong pwede po, discover na natik na isang super yung panahon na hapon. Morning with yan dito. Yung naka-cook lang na naka-super namin itong karba, yung mga Filipino, yung matawag po Gerigua, yung mga titawag sa atin natin po. Kasi itong pwede po nga, sir, ginawa po lang kampo po, hospital po ng Gerigua po. Ito ang naman, sir, kaya hindi siya nahanap o na-discover po ng hapon kasi yung entrance po nito dati, tagong-tagutin. Sir, kasi itong entrance na dinaanan natin, yan pa, kayo tatulong sir sa dulo kasi apat na yung entrance ng baba, tulumanin. Hindi ba ito connected dun sa Kitinan Ranch, Japanese Tunnel? Yung Kitinan Ranch naman, sir, yung Japanese Tunnel, galing kayo ron? Hindi pa. Hindi pa. Hindi na kami nakapunta. Ang nagtago naman dun, sir, ng kampo, yung mga hapon. Dito, mga Pilipino naman. Kaya hindi siya, sir, na-discover, wala pa sa mga hapon kasi nga entrance na pa dati, nasa taas po. Yan, ang ilog na yan. Opo, dyan dumadaan yung mga Pilipino, yung mga Pilipino po. Diba, nasa taas yung entrance natin na kuweba. Yung pamamarami lang po para makapasok o makapasok kuweba. Kung magamit sila yung hagdan o katulad yung itong pa. Kasi itong maraming mga sir, matipay po kayo yung basta-basta. Gusto nyo po i-plan? Opo, ganyan po. Okay, matako. So, ito yung daanan nila, yung maliit na butas. Ano nangyari dito sa malaking butas? Ito sir, close pa o sinabi ko yan sir. Sa ano na yan, sa haba ng panahon na Ginawa nila sir. ginawa nila. Inalis nila sir yung mga nakatakip, yung puno, lupa o yung mga limestone. Okay lang po yan sir, ma'am. Ito yung bago pa ito ma-discover, nandyan na yung bagay na yan. Ito, tingnan nyo. Ito yung bagay na. Ang tawag naman dyan sir sa bagay, bila-bila. Kaya tinawag siyang bila-bila bagay kasi yung bagay yung nakapira o nakapakam. Bila-bila bagay. Teka, bila-bila. Bila-bila bagay kasi yung nakapira sa'yo nakabuka. Alam, bila. Sige ba, dito tayo na iwan lang po itong kaya naman po ma'am, tatlong palapag naman siya. First, second, saka third floor. Pero yung floor natin, only second floor. Ito, gitna lang po tayo. Yung first floor, yung namin po kasi na curva, ay hindi po siya open sa public. Kasi yun po ang pinaka-delikado. Kasi pag ganitong tagulan po, nagtataon po siya ng pinagkasitaan. So, nung masalutan yung ma'am, sir, di ba, bawal yung sumayaw ng ating body kasi may third floor. Dito sila nag-disco. Sir, dito po sila nagtagong sumayaw. Para iwas curfew po, yung sayaw, inuumpisahan po nila, alas 12 ng tanghali, ang alas 7 na hapon, kada minuto lang po. Hindi sila umingin, kasi naman sila, magiging sila, parang gabi na. Ma'am sir, hindi lang po, diskuhan po sayawan kung kuweba. Tuwing may bagyo, ginagawa rin po itong evacuation. So, yung mga taong nakatira sa baba, yung inabot ng tubig, ng baha, alis sa mag-evacuate na tago. Pumapresto po sila, dito po sa gitna, yung sa sayawan po, sa diskuhan. Tapos yung tour pala natin, ma'am sir, dito, hindi po balikan. Sa ikot po, sa kabila po yung exit po yung labas din. Kaya kung gusto niyo po magpa-picture, pahiram na lang po ako ng camera niyo po. Ako na po yung mag-picture sa inyo. Ulit ma'am sir, pahiram na po. Kasi pag hindi ko po sinasalik. Kaya hiram-hiram lang po. Okay, ayos na po ma'am sir. Okay, sige po, drive tayo. Ilang meters yung exit nito, kuya? Ano sir? Kilometer din? Hindi, meters lang. Meters lang. 435 meters po. Yung 435 meters sir, nakalabas na tayo na. Pag-ikot na natin sir yung baba po. Ingat tayo, namin po sir. Dito, madalas po yung pumapatak po ng tubig, yun naman po yung tinatawag na stalactite po. Stalactite, C stand for, C ibig sabihin,
nasa taas po siya. Yung pagtubo naman po, pababa naman po. Nagpo-form, opo, yung nasa baba sir, yung patak ng tubig, ito yung nabubuo, stalagmite naman. Kaya yung stalactite po, nagpo-form po siya dahil sa tubig o yung bakas ng calcite na naiiwan sa dulo ng limestone. Pag nagdugtong na siya, Column po ang Column na. tawag. Opo, ito katulad dito sir. Oh, yan. Column po siya nagiging poste ng kuweba. Kaya sa tagal ng panahon, itong kuweba, titibay, saka magsasara po siya. Kasi nga, magdudugtong yung stalactite tapos stalagmite. Siguro mga million o baka billion years po. Kasi ganito, yung pagtubo, kada 100 taon, 1 pulgada lang daw po. O kalahin nyo, 100 years, 1 inch daw po. Tapos yung mga stalagmite naman sir, nakadepende naman po sa patak ng tubig yung pag-form o pagtubo po nila. Itong stalagmite po pala is calcite deposit kasi dito po nag-deposit yung calcite. Sa Tagalog naman, ang tawag stalagmita. Yung stalactite naman sa Tagalog, stalactita naman po siya. Yan. Ayan po yung bawal natin hawakan. Sige, yung tubig niya, kapag ginawakan ka natin, o yung sa ating kamay, mababa yung tubig. Kapag maraming tubig, syempre, hindi siya papatak, mamamatay na po siya. Yan, kaya bawal natin siya hawakan. O, sa madaling sabihin, yung bawal po kasi sa ating kamay is acid po yan. Para sa kanila, toxin o lason kasi namamatay po sila. Kung nahawakan. Okay, sige, ayos na po. Okay, wala lang po ingat lang po ayun na po yung ibig sabihin ng huyok, di ba? Ihip ng hapon. karamdam ko na nga. Opo, para kayong naka-aircon dito. Ang kagandaan kasi natural. Yan. Wala mga bat dito. Meron po sir. Kasi itong kuweba po, ito po talaga yung tirahan nila. Kasi malilim po. Kasi yung mga bats ayaw po nila sa maliwanag. Ngayon sir, yung tubig po palang pumapatak, galing po yan sa ulan o kaya sa maugat ng puno kasi maraming puno sa taas. Pwede nga po siyang inumin kasi mineral sa napakalinis po yan kasi napipili siya ng limestone o ng bato. Pero sir ma'am, hindi po namin nire-recommend ang inumin. Kasi pag ininom nyo, iba yung mainom nyo. Alam nyo kung ano, yung ihip pala ng bats o kaya yung pupo. Kaya ganito pag titingin kayo sa taas, nakatikong o nakasarado lang po yung bibig. Promise, pag nakashoot yung pupo nila, hindi magugustuhan. Mapapa, holy shit kayo na. Natutuyo din ba itong dinadaanan natin pagka magtag-araw? Oo, sir. Ganito kasi palaging umuulan. Baliktad nga dito sir kapag yung ulan hindi continuous, medyo mabagal yung patak ng tubig. Opo, mabagal po yung patak ng tubig. Pero kapag summer o tag-init talaga sir, mas mabilis po yung patak ng tubig o mas basa po yung sa loob ng kuweba po. Mas basa ito pag summer? Opo, baliktad sir. Kasi ganito po, nagpapawis po yung mga limestone kasi mainit sa taas yung tubig na-absorb sa baba. Parang tao lang po, kapag minit sa araw, lalabas talaga yung pawis. Ito po nangyari sa loob ng kuweba. Baliktad po. Okay, dito naman po mga sir, tama po kayo. Tapos picture lang kayo baka gusto nyo yung stalactite. Sa dulo po lang mga sir, may dadaan tayo hanggang tulad sa kapatid. Man-made po yan, hindi siya natural. Ginawa yan ng 1970 po. Para yung mga tao aakyat sa taas, hindi po dulas. Kasi dati ganito yung daan natin. Yung mga party people. Very good sir. Yan. Okay, ingat po. Ingat lang po yan, ang tawag po dyan, holy water po. Kapag mainit naman po, kung tumatak sa iyo, alisin niyo po, kasi ang tawag naman dyan, holy shit naman. Tayo ng bas. Yan. Kapag malamig, holy water. Kapag mainit, holy shit naman. Okay, kung sa taas, ito po yung ibig, kasi nasa taas po yung mga bas. Yung malumi, ito po yung bas. Ito lang po yung tinatawag na insect back po. Kaya tinawag na insect back po. Ba't hindi sila tulog? Insect lang po ang kinakain. Kasi ganito sir, nabubula, na-store po sila kasi nakakanig sila ng tao o kaya may flashlight. Napa-flashlight. O yun. Ang kilalang kilala ka na nila. Kaya may dalawang butas ulit. Ayan po. Ayun naman po yung mga butas na yan. Yung iba, di ba yung Kuya, alis na. Hindi
Kasi dito na. Ang ulo, yung balbas sa niya, yung damit o kaya yung katawan, tapos yung tungkod, yung paa po niya. Ayan. So, yung nag-form po niya, yung tubig o yung minerals po. Million years din po bago mag-form o mabuo po niya. Okay, ayos na po lang, sir? Okay, ingat, dandan lang po, ingat lang po, madulas. Ngayon, dahan-dahan na ka. Ate Faith. Makapagpahin po dito, kaya dandan lang po, Huwag kayo magmadali, ha? Ano po? Huwag sila magmadali. Yan, dandan lang po sa pag-akyat. Sige po. Ang pinalis taas, ito ulit po yung big, kasi nasa taas yung po yung mga dots. Ito po, itong malalaki naman o yung kulay brown naman po na dots, yan naman po yung tinatawag na fruit dot. So tinawag na fruit dot, puro fruits naman po ang kumakain. Tinawag po siyang kabag, kabog, o dito sa Bicol ang tawag dyan, kalabidon po. Kalabido. Ba't tulog sila, kuya? Kasi ma'am, yeah, pero yung iba hindi yan tulog, gumagalaw-galaw po mo. Kasi nasisilaw sila, o naistorbo na ilaw po. Ma'am, sir, yung mga fruit bat na yan, kinakain po yan. Opo. Kasi malinis po yan, kasi puro fruits na kinakain. Pero ngayon, pinagbabawal na po. Huli nyo kain kasi paubos na po yung lahi niyan, o endangered species na daw. Ayan, may dalawang butas ulit. Ayan po. Ayan naman po, yung mga butas na yan, yun po yung tinatawag na bell hole naman. Yung iba, tinatawag daw po yan, bat hole daw. Bat saka hole daw kasi. Mali po yun, bell hole po ang tawag yan. Yan is natural naman po. Yung tubig naman po yung may gawa niya. Kasi pag nagkakaroon ng alon, hinahampas po siya hanggang sa mabubutas. Alon galing sa... Opo, sa tubig, dagat, alam. Kasi ma'am sir, noong unang panahon, itong kuweba po, nasa ilalim po ito ng tubig o dagat po ito. Umangat lang po ito sir, o umangat yung lupa dahil sa volcanic eruption o kaya paglindol po. Itong lupa, unti-unti umaangat, syempre yung tubig, unti-unting bumababa po. Kaya nawala yung tubig, kaya naging bundok po siya. Kaya po ma'am sir, nasabi na nasa ilalim po ng tubig o dagat dati kasi may water line po tayo dyan makikita sa kamay mga dead corals po. Palabas na yan? Opo, palabas po ito ng second opening tapos doon naman tayo papasok yung maliwanag third opening tapos din magtatapos yung po natin. Paikot namin ito. Paikot. Okay, ingat dahan-dahan lang po Okay, napakadulas po dito kaya dapat ingat lang kayo. Yan. Okay, ingat na dahan-dahan lang po dapat ingat lang po. Yung mga stalagmite po sa daan, yung edad po, nasa 54 years old naman po yan. Yan po, ganun po sila kataga o katanda po. Paano na naman, kasi ginawa po yung hangda 1970, 2024 na po ngayon. Kaya 54 years old. Dadagdag naman niya magiging 55 din sila Ilang araw na lang. Kaya dahan, ingat lang po. Ito naman sa mga break. Okay, dahan lang po ma'am. Ingat lang po. Okay, sa baba po ma'am, tingin kayo sa tubig. Sir, galing naman po yan sa mga stalactite o sa limestone. Hindi ko na po siya na-iipon. Huwag kayo matakot kasi mababaw lang po yan. Hanggang tuhod lang po siya. Lumalagpas tao lang po yung tubig sa baba kapag nahulog. Kasi ganito po, kapag nahulog, nakahiga o kaya nakadapa. Kaya lagpas tao talaga po. Okay, may isda nga kami dyan nilagay dito. Ito po. Ito sir. Ayun na, lumaw na. Saka yung puyo o sa Tagalog, burami sir. Kaso yung mga malalaking hito dito sir, wala na po. Kasi pagabi, may mga kuha pa. Inuhuli po nila. Ginagawa nila pang-ulam po kaya pang-kulitan po. Kasi pagabi po ma'am sir, walang magpapantay dito sa loob ng kalbako. Yung mga tao, malaya po sila nakakapasok dito sa Mas wag din po kayong dadaan sa gilid ng tulay. Kasi sa gilid ng tulay po, may mga tubo pong nakausli po dyan. Kasi yung tulay po dati, may hawakan po yan. So, pinalis po ng mga taga-DNR po. Bakit? Kasi daw, yung kakalawang? Natural, puro manhin na lang daw. Elephant po. Ito po yung tenga, yung pulo, yung ilong niya, matulis, katawan, tapos yung galang hindi po niya. Di ba? Formation ng baby elephant. Tapos dito sa baba, meron pang rock formation ng bala. Kaya mag-imagine po rin naman yung po. Yan, kanya-kanya imagine na lang. Okay, sige po. Dito tayo ingat o pailaw po. Okay, sige. Ingat Katingin mo kayo. Itong bahan ko na ito man-made po siya. Hindi siya natural. Pero sa baba nito, may natural rock formation ulit. Ito naman po, yung tinatawag na hagdan-hagdan. Palayan. Ito po, kung sa rock formation po siya. Lumalaki po yan. May tinatawag na limestone o kaya
cave pool po. Makakakita kayo ng brimstone o cave pool, yung malalaki, sa mga kuweba na may running water po. Katulad dun sa Pangasinan yung tinatawag na Angel Cave po. Angel Cave. Opo. Kaya yung tinawag na Angel Cave kasi yung mga flowstone po doon, nagpuporm po siyang parang pakpak ng anghel. Parakit po pala kayo dito sa hagdan, gagawin niyo po, yung po kaya kasi ito po mababa po yung stalactite. Kaya nga po, Basa na to, kaya? Ano po sir? Basa. Apo, may tubig naman yan sir, sa tulad pa. Pero man po sir. Mababasa yung paan Ay, hindi natin. naman sir, dito yung daanan ng papi yan. Ganun. Tapos palit yung daanan, kaya yung po sa kadaanan sa paglalakad kasi madulas po. Kaya nga po ma'am sir, pinasuot ko kayo ng hard hat for safety niyo po. At least pag naangkong kayo sa stalactite, hindi niyo ulo yung tatama niyo yung hard hat po. Hindi lang po dahan, huwag po dyan apa, dito kayo sa dahan. Ay, sorry po, diretso tayo. Ingat dahan po. Okay, dito po, dito mga kayo. Ma'am, sir, palabas na po tayo ng kuweba. Ito lang lang yan. Okay. Ito po yung second opening ng cave o kuweba. Medyo mahirap po ito. Kasi ito po. And now guys, as per Kuya Balong, approaching na tayo sa second opening ng cave. Lagpas na rin tayo sa halos kalagitnaan ng tour. Medyo pasikip na po ng pasikip ito at padulas na ng padulas yung dinaraanan natin. But anyway, enjoy pa rin kami. Konting ingat lang po at matatapos din natin to. So, lahat po tayo. Sexy, hindi. Sexy. Ito po yung camera niyo po. Sige po, antayin niyo sa labas. Dahan lang po. Dahan lang po. Okay, sige po. Dahan lang po. Pwede kayo mako sa limestone. Tapos na yan, sir? Hindi pa sir. Palabas pa lang tayo ng cave. Hindi pa tapos yung na. Nasa kalagitnaan pa lang po tayo ng cave. Papasok ulit po tayo ng cave unang kamba, sir. Pero mas maganda na doon kasi wala na tayong daan maliit na daanan pa entrance po katulad nito. Sige po, daanan lang po ha. Ingat lang po ma'am ha. Daanan lang po ha. Pag-ingat lang po. Ay, sige po. Madulas po dyan ha. Kaya daanan lang po ha. Pwede kayo mamag po sa limestone. Sige lang po na. Okay, daanan lang po ha. Ingat lang po ma'am. Sir ha. Ma'am, sir, ito po palang kuweba, dalawang barangay po yung nakakasakop dito. Yung entrance po kasi kanina sir, barangay Tutmon. Itong second opening, ulikod ng cave, barangay Salong naman po ito, o ibang barangay na po. Kaya yung mga taga rito, yung mga estudyante po, itong kuweba, ginagawa po nilang shortcutan papuntang school. Dito po sila dumadaan, o kaya dun sa third opening. Yan sir, yan sila. Kaya po tuloy bako, dyan dumadaan sir. Pa-uwi o kaya papasok ng school po. Kasi pag dyan sila sir dumaan sa kalsada ma'am, ang layo pong lalakarin na sumikot po sila ng bundok. Kaya dito sila at sa Kawawa ng estudyante, no? pero grabe yung sakripisyo nila makapag-aral lang. Po sir, dyan na lang po kayo mapak sir sa semento. Kasi dyan sa baba po ito. Hindi naman protected area to. Ayun po. Itong cave. Protectado po siya Protect, ng ha? Protektado po siya ng DNR. DNR. Ano, buwan-buwan nga, pumupunta o chinecheck yan ng DNR. Pero hindi sila nagpapakilalang mga taga-DNR, turista. Turista. Surprise, ano? Opo, yan. Visit. Yan, opo sir. Para titignan nila kung sumusunod yung management o kaya yung mga tour guide. Ano nagpapatakbo nito? Barangay? Hindi sir. Ha? Hindi sir. Ano? Tatlong pamilya po kasi sir. Tatlong pamilya? Sila yung nag-manage po ng cave. Opo. Anong pamilya yun? Yung mga nandun sa labas? Opo sir, kasi ganito yung kada entrance po ng cave, yung lupa sa labas is private po siya, tatlong pamilya. Ito pong second sa third opening po, lupain po ni Guerrero family o Judge Guerrero po.
Tapos yung first opening naman ng cave o yung entrance kanina. Lupain naman po yung ng Nieva family. Saka yung fourth opening po yung exit ng cave, lupain naman po ng Maylan family. Okay, natin sila sa tatlong pamilya po. So share sila sa income. Ganun po yun. Yung binayaran niya, di ba, is 400? 400 po. Hindi po, ganito. Yung 300 po kasi doon, yun po yung entrance ng gate. Tapos yung 100, yung sinisingil sa inyo na kada isa, 20 pesos sa environmental fee po yun. Sa government po yun. Tapos yung binabayan na buwan-buwan, ay taon-taon, yung tax po. Ganun po yun. Anong ginagawa ng tatlong pamilya dito na inaano naman nila, binemaintain naman nila? Okay, palinisan o kaya sa ito po, yung tanga, hindi naman yun. Matataas yung bakbang ha? Dahil sila yung nagpapaan dito, nari, pag bumagyo, siya nagpapasin ng palinis, o pag pinapalinis niya ito, yung mga dito niya, yung pakalat mo dyan. So, kami naman yung nag-iibis po yung mga guide po, pag wala naman po, ginagawa. Ito ba, malamig na naman. Ako, dito, mararamdaman niya yung buyot o yung mahangin. Buyot. Tataas ha? Pwede rin yan. Kuha naman yung tumutok. Kung lang po. Ito tayo. Pahinga na muna kasi yung pag-ibigay. Kahalikas na. Pahinga muna ngayon muna sir. Ito na. Dito Another cave na to. yung hang. Ito na sir yung third opening na. Tapos, Second floor. ilan ano pa to? Third floor po sir. Gaano kahaba pa to? Pwede umupo dito? Ito sir, siguro nasa sabihin na natin nasa 200 meters na po para yung palabas po. Kasi nakalahat naka-halos kalahati na po yun. Ito po pala mga share na third opening ng Baba ay hindi na tawag hindi na sa cemetery ng mga kailan sa linisin ng tao. Ayun po, tingin natin. Kasi sa loob ng column po ma'am, nakita niya yung mga artifacts o yung mga dyan. O yung mga artifacts o yung mga pinakalisin na ng tao, nila po na sa simbahan ng mga linisin po is nila. Pero ma'am sir, meron pa kayo dito makikita yung mga human bones o fossilized bone. Kasi hindi po makita. Ayun po, nasa dulo po sila. Ayun ma'am sir, ayun picture. Ayan po ma'am sir yung tinatawag na femur o leg part po ng tao. Tapos dito naman sa kabila, yung human ribs naman o tinatawag po siyang tadyang. Yan, tadyang. Dito sa amin, busok ang tawag dyan. Okay, dito naman sa kabila sir, yung skull o bao o yung pinakadulo ng ulo ng tao. Ayan sir. Yan po. Ma'am sir, yung mga buto na yan, nasa 700 to 800 BC pa daw po yan o before Christ po. Paano nalaman? Kasi kinargon date o carbon date. Tapos mapapansin niya, di ba nakadikit siya sa limestone o sa bato? Natagunan po siya. Kasi yung pamamaraan po ng mga cave, yung mga sinaunang tao nila dito, yung tinatawag nilang pangalawang muli. Sinilipin po muna yan sa labas, tapos yung kayo na pagbuto na. Tapos yung buto, nilalagay nila sa dyan, tinatawag nila nila o kaya mga sa pinapatong po sa matatas ng lugar para yung kaluluwa, kung mamaya paakit agad sa Langit. Oo, sa tagal ng panahon, nakapataka ng tubig hanggang sa natanong po siya. Kaya nakalagay po siya doon. Kaya dito na lang po, kaya ito na po yung kamay yung tinatawag na machine hand po o kamay ni Jesus po. Kasi pag Huwebes de Santo, may mga albularyo po po na dito, kumukuha sila ng tubig, tapos yung tubig na kinuha po nila ay ginagamit po ng pangtulot o panggamot kasi naniniwala po silang kamay ni Jesus daw. May mga nagbe-bless dyan, di ba? Opo. Pwede naman. Pinagbabawal. Pinagbabawal. Kailangan na lang, take a bow na lang po. Bawal lang hawakan. Nagmano pa nga po dyan si Barbie Edgar. Apo, kasi sila po yung pinaka-next na Parang skull yung nasa ilalim. ito. Hindi lang po ma'am, ito is limestone sa mga jar po, yung mga basta nila. Pero yung shape niya, parang skull. Apo, formation po. Tawag po guano. Yan. Parang sa daga din, no? Yung guano po, organic fertilizer po yan. O pataba. Yan.
Oo, yan. Kinukuha yan minsan, di ba? Opo, pero dito sa amin, dito sa Bawal. loob ng kuweba, bawal po. Kasi mawawala po yung balance ng ecosystem sa okay, dyan ito pa kami, makikita natin yung perfect din ng ngayon. Bang-bangin yan, ha? Oo, ganda lang po dito kay Faith, tumabi ka dito sa kaliwa, anak. Grabe, layo ng dance floor nila, no? Tapos dito rin po, first na natutulog pag nag-iibak ko din. Dito po. Kasi dito po ba ako basta, dito lang. Ma'am sir, ituturo ko po pala sa inyo yung matter lang. Yan, nasundan po yung flashlight. Yan, ganyan po, kalalim yung dito sa loob ng kuweba. Kaso, bakit? Ito guys, almost end of tour na po tayo. Nakikita ko na yung liwanag and papalabas na po tayo ng kuweba. Don't miss out this opportunity na mapasyalan nyo itong Hoyop-Hoyopan Cave at siguradong mag-e-enjoy kayo dito, especially when you're in Albay. Isang napakasayang experience na naman at another adventure na na-unlock ng Greymon 16 and team. Ito guys, papalabas na po kami. Para kayo picture naman kayo dito sa source opening kasi dito na po nagtatapos. Thank you. At dito na nagtatapos ang ating tour, guys, sa Hoyop-Hoyopan Cave, and pabalik na tayo ng barangay Cosmo, Kamalig, Albay. Very educational at marami kaming natutunan this time. Salamat sa tour guide namin. Maraming salamat mga Albayano. Isa na namang masayang alaala ito sa lalawigan nyo. Special thanks to our tour guide Kuya Balong sa isang masayang tour. And of course guys, maraming salamat sa inyo.